Contano, Senior Director po ng Financial Supervision Department 5, Bangko Sentral ng Pilipinas at head po ng Pera Technical Working Group. Hi sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning. Good morning, Alvin and Doris. Thank Oy, you for finally, inviting. finally meron tayong na-interview na taga Bangko Sentral. Congratulations sa atin, sir. Diba? Hindi, ang ibig sabihin, sir, ni salamat. Doris, nuknukan kasi ng hirap magpa-schedule ng interview sa Bangko Sentral. Pero magbigay ka lang ng lead time. Yeah. Yun ang kailangan ng Bangko Sentral, ang lead time. Ano po? Tell us something more about this pera. Ako interesado ako, partner, dahil malapit-lapit na ako doon sa retirement age. I mean, ilang taon na rin lang. 52 na ako eh. So, ibig sabihin, dapat pinaghahandaan na yan. Ikaw, pasok ka na sa retirement age. So, pwede pa ba ako? Ay, tanong natin, ano? Yan. Paano po ba makapasok dyan sa pera na yan? Magandang tanong niyang Alvin. Ang madali lang naman po, kailangan nyo lang makipag-ugnayan sa mga accredited pera administrators. Ito po ay yung mga institutions na supervised either by the BSP, yung mga bangko, or yung SEC. So, ang kailangan mo lang is yung ID at saka TIN. Sinabi mo, Alvin, na malapit ka na mag-retire. Actually, ang pera, mas maganda kung umpisahan mas maaga. Oh. Kasi alam naman natin sa investment, ang friend mo is time. So the earlier you start, mas mabilis yung paglago ng pera. Tama. So if you are in your 30s now is the perfect time to start it. Ano po? Hindi yung nasa pag malapit ka, 50s ka na magsisimula. Dapat 30s ka pa lang, mag-start ka na dito. That's correct, Alvin. At Opo. sino po ang qualified na sumali dyan sa pera? As long as you are 18 years old, pwede na po kayong sumali. Either you are an employee, or you are a self-employed, or you are overseas Filipino, pwede pong sumali sa pera. Sa ngayon po, ang pinopromote namin is yung employer-sponsored pera program, na kung saan, ang kagandahan kasi, may bagong batas, binigyan ng mas mataas na insentibo ang mga employers para hikayatin na mag-contribute for their employees. So dapat, Ganun pala eh. ang ipanawagan natin dito, employers, Oo. Sir Tama Jose, po. ano po, na, ipasok ninyo, voluntary naman to eh. Correct po. Yeah, kasi ang kagandahan ngayon, Alvin, under the new SIMEPA law, halimbawa mag-contribute si employer for the pera of their employees, yung contribution niya, 150% ang maklaim niya na tax deduction. So, for example, ang isang empleyado magbigay ng imamatch niya yung contribution ng empleyado niya, say 100 pesos. Pag nag-contribute si empleyado ng 100 pesos, ang makiklaim niya for tax deduction is not 100, kundi 150. So, yun yung kagandahan ngayon na ito makakatulong sa mga empleyado. At the same time, makakatulong din sa mga employers. Hindi, pero Win-win both. Yeah, pero linawin natin, Sir Jose, hindi obligado yung employer na i-match. Hindi ito parang SSS Hindi. o Parang pag-ibig. hati kayo o Hindi ano. ganoon, hindi ho ba? Yeah, ito ay voluntary program. So, voluntary for the employers, voluntary din po for the employees. Kumbaga, ito ay gustong i-supplement yung mga mandatory contribution for SSS and TSIS. Hindi, pero linawin din natin na ito, hindi pwede halimbawa sa DCMM. May mga gustong mag-contribute para sa kanilang retirement. Hindi siya obra na sabihin mo lang sa HR mo na, ma'am, gusto ko pong mag-contribute. Hindi ho ba? Kailangan, it should be a policy of the company. Yes, mas maganda kung isama nila sa mga yung employee benefit programs nila. And then yung employer makipag-ugnayan sa mga accredited na mga administrators. Ang kagandahan ngayon, Alvin, yung mga administrators, nagde-develop sila ng mga platforms na kung saan para then mas madaling magbukas ng pera both on the employer at saka employee. Pwede rin kasing wala pa munang contribution si employer but he would facilitate the opening of pera for its employees. Opo, pero halimbawa, alisin natin sa equation yung company, no? Okay. You will do it on your own. How are you going to do it? Ano-ano ang mga partner banks ninyo na para pagpunta ng mga kababayan natin doon, pwede na silang mag-open kaagad ng pera account? Sa ngayon po, ang BDO, BPI Wealth at Atram Trust Corporation, ito yung mga BSP supervised institutions, meron ding
Dragonfly Securities, Luna Securities, and Zalamea. Ito naman ang mga administrators accredited by the SEC. So pagpunta ko sa BDO or sa ano sabi mo, BPI Wealth? BPI Wealth. Oo, pagpunta ko doon, sasabihin ko lang, gusto kong mag-open ng account for pera? Correct. And ang hihingin sa iyo isang ID at saka yung tax identification number. Importante po yung TIN, Alvin, kasi para ma-claim mo yung tax benefits. Ito yung kagandahan ng pera. Makaklaim ka kasi ng tax credit na 5% of your contribution. Yung income mo from your contributions, wala ding tax yun. So, umpisa pa lang, meron ka na kaagad 5% na kita in the form of tax credit. Opo. Magkano po ang minimum na ilalagak mo? Tapos magkano din ang interest nun? Sa ngayon, wala po siyang minimum na sinaad ng batas, but as low as 1,000 pesos, meron ng mga available PRERA products na pwedeng pagpipilian. Meron lang maximum na 200,000 for 1 calendar year for contribution. And magkano ang kita? Depende po yon sa mga produkto na i-invest. So, pwede kang money market funds. Kung medyo conservative ka, medyo lower ang kita. Pero kung mas aggressive ka, you can go for stocks. And mas higher ang kita, mas ma-higher lang ang risk po din po doon. Teka muna, bakit may cap? Bakit hanggang 200,000 lang, Direktor? Kasi po, meron itong fiscal implication because of mga tax incentives na binibigay. So for local employees at local self-employed, 200,000. Doble po ito for overseas Filipinos, 400,000 pesos ang maximum annual contribution. Kasi lalabas, pag dinivide mo yung 200,000 divided by 365 days, kasi 365 days naman kada taon, Direktor, hindi ho ba? Mga 500 lang yan per day ang naipon. Talaga? Mga 500 pesos per Correct. day, 500 something per day na Kumbaga, ipon. yung instead na ibili mo ng kape, pwede mong itira for your retirement. Ang sa amin naman, Alvin, hindi kailangan mag-start ng malaki. Ang importante na umpisahan mo siya kahit na mas maliit lang, establish lang yung habit na magtitira ka, may tatabi ka for your long term, for your retirement. Paano po, sir, kung kunyari, sige, nag-open ako ng account, nag-contribute ako, biglang nagkaroon ako ng problema sa pamilya or kailangan ko ng medical expenses, pwede ko itigil tapos i-restart? Pwede naman po, Doris. Yun yung kagandahan ng pera, flexible siya. So hindi kailangan na every month or every year mag-contribute ka. So ang sinasabi lang doon is makakontribute ka for at least 5 years para ma-enjoy mo lahat yung mga benefits. At the same time, when you retire, makukuha mo siya lahat na walang bawas. At the same time, both on the contribution at saka yung kita ng contribution. Ay, maganda ito. So, kumbaga, pwede mo, para siyang MP2 pala. Yun, Rolyo mo lang. Rolyo lang ng rolyo. Wag mong kunin every year, sir. Tama. Opo, tama po yun. Madalas namin yung naririnig na tanong, anong kaibahan ng Pag-ibig MP2 at saka pera. Ang kaibahan lang nito is usually ang magkaiba ang purpose. The MP2 is for medium term kasi meron siyang 5 years, 'di ba, maturity, but may option to roll over. Ang pera naman is intended talaga for retirement. Ang sinasabi namin, hindi naman kailangan na pipili ka lang ng isa, pwede namang dalawa, 'di ba? Oo. Ito lang kasi may cap, partner. Yung sa Pag-ibig kasi, may 10 million, para malayo naman sa 10 million ganyan o ba? malayo sa pera. Sabi ni Maria Victoria Stamp, good morning po, pera pala sounds like 401k dito sa US. Correct. So Correct. tama siya. Tama po yun. Yung Okay. ginawa ang batas, nakamodel po siya sa 401k sa US. Okay. Sige pa na Si Boholana, Boholanang Bugay, 168. OFW po, saan po mag-apply niyan, sir? Pag OFW, meron pong mga digital platforms na pwede kayong magbukas. Kaya gumagawa din kami ng mga webinars for overseas Filipinos. Nakikipag-ugnayan kami sa mga embassy or the DMW, the Department of Migrant Workers, para mag-conduct ng mga webinars or mga information campaign for our overseas Filipinos. Sabi ni Juliet, pwede daw ba senior ang mag-open? Oh, Ay, kaya lang senior na siya, retire na siya nun. kaya nga, parang ako. Oo. Retired na ako, sir. Pwede pa ba ako?
Pwede pa naman mag-contribute sa pera kahit retired na. Ang isang ano lang doon is i-continue mo lang, at least may enjoy mo yung tax-free na investment mo eh. So, i-comply lang yung second requirement na at least 5 years you have contributed to your pera account. Hindi, at saka nagtatrabaho ka pa naman eh. Oo, Yes. oo naman. Hindi ka oo. pa yung parang true sense of the word na retired. No, kasi nagtatrabaho ka pa. Correct. So pwede ka pa. Sabi ni Pao Atienza, may lock-in period po ba ang pera? Ilang taon bago makuha? Yan. Meron tayong tinatawag na 55-5 rule. Yun yung 5 years ka nakakontribute, makukuha mo siya at least at the age of 55 years old. O, pasok nga ako dyan. 52 ako, hindi 3 taon. Oo. Pwede pa. O, pwede. Pwede pa humabol. Habol. Hindi, parang interesado ako dyan, partner. Kasi pagdating ng panahon, Oo. ang mga maintenance, Tama. ngayon mahal na yung maintenance mo, di ba? Correct. O 5 years Oo. from now, o 10 years from now, lalong mamahal yan. Hindi na bumababa ba yung presyo ng maintenance mo? Naku, tumataas ng Ay, tumataas. Kaya nga. Oo. So, swak yan, sir, ano? Pagdating ng pagtanda mo, na yung mga sakit po'y lalabas. Correct. Ito'y pandagdag na meron kang magagamit sa pagdating ng panahon. O si Chris Abirin, ikasyano, o sa 56 na raw siya, pwede mag-start? Pwede. O pwede din, Pwede, pati senior. pwede, O, pwede. Go, partner. Mike. Just Dory, 68, ewan ko, 67. Ah. Dapat ilakip yan sa OFW contract with employer abroad. Employer must pay per contract for the employee. Pwede po ba yun, sir? Makipag-ugnayan kami sa Department of Migrant Workers, yung sa mungkahi na yan. We will explore if it's possible to include it in the contract. Si Monique Lachica interesado rin. O, sabi niya, mutual funds and stocks lang nila ini-invest. How much yung rate ng return? Pag-ibig is more or less 6. Actually, nag-8 pa minsan-minsan. Last time yung pag-ibig, di ba? Pero tama ka, 6-7 yung average. Magkano dyan sa inyo? Ito kasi hindi siya fixed rate kasi depende kung anong klaseng portfolio meron ka. So yung on average naman, halimbawa, if it's in stocks, if you invest it for a long term, nasa 10%, 11%. Pero depende po yun sa type of funds na in-invest nyo. Pero may chance ba na malugi naman ako? Oo, pwede. kasi may risk. Sabi niya pag bold ka, di doon ka sa stocks. Correct. Pag medyo conservative ka, doon ka sa ano yung sabi niyo, sir? Mga Mutual ang funds. tinatawag natin is money market funds or yung mga Money nasa market. bonds. So pwede Mas ba na conservative yun. ang dulo talo pa ako, lugi ako? Hindi naman, pwedeng year on year, pwede kang merong malugi, but over time, based on historical data, normally long-term investments na ganito, kikita ka talaga. Ang Ayun. sinasabi nga nila, pag mas bata ka, mas may maganda na medyo mas aggressive ka kasi you have a long period in the investment. Pero kung malapit ka na mag-retire, medyo conservative ka, ilagay mo sa halimbawa government securities na lang Apo. or yung sa time deposits para mas protected kasi ang objective mo na doon is liquidity. Apo, sige. Si Ronald Soriano, dalawa na lang. Advisable po ba ang pera MP2 over VUL insurance? Parang mababa ang kita sa mga VUL insurance. Ang kaibahan naman nito is ang pera, meron kasing tax incentives. Kaya ang yung regular investments na wala. So if your purpose is for your retirement, mas maganda ang sa pera because of those tax incentives. Okay. Si Teray Taray, pera sounds like a retirement savings program here. I started contributing $400 a month. 10 years ago, as of today, $90,000 na ang value. Wow. Wow. They also manage my account Sana like a all. financial manager. Wow. Thank you, Sabi Teray ni Taray. Sir, sana Okay na. all. Okay na, partner. Okay na. Maraming salamat, Sir Jose. Ano po, imbitahin po kayo sa ibang programa dito sa DCMM para mahimay. Actually, pwede ito sa Wise Consumer ko sa Sabado. Tuwing Sabado? Oo, Anong tuwing Sabado. oras? Sige, Alvin. 11. Ayan. Kasi minsan napapansin natin yung maraming kabataan ngayon naniniwala sa YOLO, di ba? Yung you only live once. Kaya gumagastos sila para sa mga travels, for memories. Wala namang masama doon, pero tandaan din natin na Yoda, you one day age. Walang accepted sa pagtanda, hindi ito option. So, kailangan nating wag
nag-save man tayo for our travel, mag-save din po tayo for our retirement. Tama yan. And Very good. Yun lang po ang masasabi ko Thank you, doon. sir. Mabuhay po kayo. Si Jose Recondano Salamat po, po, Senior sir. Director, Financial Division, Department 5, Bangko Sentral ng Pilipinas at head po ng Pera Technical Working Group. Makautang sa Bangko Sentral para makapagpa-open ako ng account, di ba? So, mangungutang ka para Pang mag-save. Oo, oo. Parang may mali.